I will give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong pagtatalakay ng inyong mga treasure markers. At sa pagkakataon na ito ay meron tayong i-analyze na mukha ng kalabaw o hugis na kalabaw na marker for treasures. At bago tayo mag-umpisa, of course, shout out muna tayo. Shout out tayo kay Kawan Heart TV, Raul Sandia, Turio Bulsao, Cirilo Jaom, Glenn Mario, Michael Amit. Shout out din kay Rogelio Cortez, kay Jiro Mendoza, Pedrito Ray, Jacinto Fimia, Tito Asas. Shout out din kay Angelito Capistrano, Brenda Giango, Pedrito Ray, Boy Tilaw, Dennis Mordino, Edgar Lagarto, kay user WP5, Danny Flores, Johnny Deser, kay Jan Paulo Maripusque, Barbers 267, Victor Macabio, Alex Parola, and lastly shout out tayo kina Princess Daculio, kay Lito Taburada, Arnel Lapor, kay Joel Ferrer at kay Robert Quadra. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, ito yung aking sinasabing kalabaw shape treasure marker. Kalabaw na kalabaw nga naman, pero pwedeng gawa lang ito ng nature. Pero kapag merong kasama itong mga iba pang marker sa kanyang baba or sa kanyang tabi, ang ibig sabihin niyan ay legit marker ito. Okay, atin hanapin ang mga kasama nito. Ito yung baba niya. Tingnan natin ang close-up. Ito yung close-up ng mga bato na nasa baba niya. Okay, dito pa lamang ay mayroong U, ganyan, at may guhit. May guhit siya na baliktad na arrow. At mayroon pang ibang mga guhit na hindi na natin nakikita. Dito mayroong dot, mayroon din dito. At ito, at mayroong malalim na linya na nakaturo sa direksyon na ito. Okay, kung ating tingnan, ang ibang mga bato diyan ay walang butas. Kaya hindi nature ng bato na ito na meron siyang mga butas. Kaya ang mga butas dito ay pwedeng man-made yan. Okay, walang mawawala sa atin kung maniwala tayo na ito ay treasure marker. Meron kasing nagko-comment sa aking comment section na mga guni-guni lang daw itong pinapakita ko. Hindi naman ako ang gumagawa ng mga bato na yan. Meron talagang mga marka yan. Okay, katulad ng ganyan, yan talaga ay hugis. Kung gawa man yan ng nature, wala tayong magawa. Pero meron siyang mga kasama na iba pang signs sa kanyang baba. Okay, so atin na umpisahan. Okay, dito tayo mag-umpisa muna sa kanyang itsurang kalabaw. Okay, so balansing-balansi yung kanyang mga mata, pareho. So walang tinitingnan ang mata na yan, kundi tingnan natin ang pagkagawa ng kanyang bibig. Yung kanyang bibig ay halos magpurmang C. So at may baba siya na dalawang doble. So pwedeng treasure under ito. Okay, at kung ang isang mata nito kung napakalaki, kung ganito, pwedeng ang treasure ay sa kanan nyo hanapin. Ang iba pang bato na mayroong marka, ayun ang mga tinatawag na counter sign. Ngayon dahil sa pantayang mata, so ibig sabihin, hanap tayo ng ibang sign na magtuturo kung saan. So in this case, ito ang nakita natin, ang kanyang baba, tsaka bibig. At hindi lang yan, meron itong kasama sa kanyang mga baba na ganito. Merong mga marka ang bato na yan. Kaya pwedeng tama tayo na sa baba ng kanyang baba dito. Okay, kaya atin isa-isahin ito.
Ito mga ka-TH, malalim siya. Parang bibig siya ng palaka. And then dito banda ay malaki ang opening ng bunganga. At yung isang mata dito ay nakatingin sa banda rito. Ang isang mata ay dyan lang siya. Walang tinitingnan. Pero itong isa naka side view. At tinuturo niya itong may mga marka dito. Kahit atin yan i-highlight. Ayan. Kitang kita yan. Na meron ngang marka. Ayan. So meron siyang marka na ito U at baliktad na Y. I make that yan ay arrow. Baliktad. Ang ibig sabihin yan ay reverse arrow. Ang punteriya niya ay ito. Ang baba. Ganon din ito. Ang baliktad na U ay parang letter D yan. Kung letter D ay ganyan, ang punteriya niya ay ito. So hindi kasi siya C kasi masyadong malalim siya. Kita niyo mga ka-TH. So malalim siya. Ang C ay ganyan lang, medyo mababaw. At merong reverse arrow kaya sure tayo na dito talaga ito na direksyon. Dito banda ang paghukay niyan. At anong po bang sign na meron dyan? Of course, yung malalim na butas na yan, nagsasabi na merong item. So, pwedeng sa likod lang niya. Kasi narito yung mga kasama niya at saka yung baba. Ito yung baba ng kalabaw. So, ito yung dinugtong ko na lang ang picture. So, kitang-kita natin kung may sunga yan. Ayun ako, perfect na kalabaw talaga yan, no? So, ang kanyang baba or chin ang pinaka-prominent tublian. So, pwedeng treasure under talaga ito. Ito yung U, yung reverse arrow ay narito. Ang muka ng palaka na may mata nakatingin dyan. Butas na nagsasabi na may item. Kaya para sa akin ay pwedeng ito na portion. Ito mga ka-TH. So, diyan pwede dito ang hukay and then pasukin ang loob ng baba ng bato na yan. Halimbawa kung naka side view ito na ganyan, narito yung ulo ng kalabaw, ito yung mata niya, ito yung ganyang baba. So dito yung hukay natin at papasok tayo sa ibaba or under ng bato. Ayan, diretso tayo. Sa palagay ko hindi malalim ang item na ito. Ito yung isang giveaway. So baka nasa baba lang ng itong malaking bato na ito ay doon nyo pasukin mga ka-TH. Dito ang entrance niyan na portion. Dito maghukayan din pasukin ang loob. Sa palagay ko ay merong chamber sa loob ng bato na yan na minarkahan ng mukha nitong kalabaw. Okay, so ang mga kalabaw sa Pilipinas ay maraming kalabaw ang nadulas sa mga nakalitaw lang na concrete box sa mga palayan. Okay, kaya kung may palayan dyan sa harapan ng kalabaw ay pwede rin tingnan nyo ang palayan kung meron. Kung wala, yan ay siguradong treasure under. Okay, so ang kalabaw ay related sa palayan. Maraming nakuha na treasure sa palayan dahil sa kalabaw, natisod ng kalabaw.
natapakan ng kalabaw ang concrete habang nag-araro, kaya very related sa palayan o rice field ang kalabaw. So tingnan sa unahan kung mayroong rice field kung saan nakatingin yan, at baka mayroon ding isa doon na nakalagay na deposit, kasi ang hapon kapag nagbaon yan hindi lang isa, kaya nga naka-triangle yan, minsan kwadrado ang kanilang pagbaon ng treasures. So marami silang itong pattern, okay? So pwedeng kwadrado, ibig sabihin 4, at pwede rin siya na triangle, ibig sabihin 3 ang ibinaon. At pwede rin siyang cross, which is 5, isa sa gitna at isa sa bawat dulo. Kaya ganyan mga tiyats ang pattern. Kaya kung meron dito sa baba ay pwedeng meron din sa unahan kung saan nakaharap itong ating kalabaw. Okay, so yan lang ang aking partial analysis about your Carabao treasure marker. Okay, magpaalam ng mga katiyats. Maraming salamat sa pag-subscribe. God bless you all mga katiyats. Paalam.